Alam nyo ba, nakadisenyo ang sugal para talunin ang mga mananaya. Ang sugal ay negosyo at ang mga negosyante, hindi nagnenegosyo yan ng palugi. Oo, may nananalo paminsan-minsan, pero bahagi lang yan ng business plan. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng panalo at talo, kita pa rin sila. At kahit manalo ng kaunti, yung adik sa sugal, hindi pa rin yan tumitigil. Ito ang science kung bakit. Sa neuroscience, may tinatawag na dopamine loop. Tuwing tumataya ka, hindi panalo ang nagpapasaya sa utak, kundi yung posibilidad. Ayon sa research, mas malakas ang dopamine spike kapag malapit ka ng manalo kaysa dun sa aktual ka na nanalo. Kaya, kahit talo ka na, gusto mo pang bumawi. Ito ang dahilan kung bakit ang sugal ay parang droga. Hindi pera ang hinahabol ng utak, pag-asa ang hinahabol nito. Sa math naman, malinaw ang katotohanan. Sa long run, laging panalo ang kasino. Hindi opinion yan, probability yan. Sa Pilipinas, ayon sa PAGCOR at COA, bilyon-bilyong piso ang kinikita sa sugal kada taon. Pero ang pinakatalo, pamilya, oras at kinabukasan. At kapag talo ka na, papasok ang loss chasing. Mas malaking taya para lang makabawi. Diyan nagsisimula ang utang, kasinungalingan at pagkasira ng tiwala. Sa huli, tandaan, ang sugal ay hindi paraan para yumaman. Isa itong sistemang dahan-dahang umuubos sa iyo.